Leon, Lance, magandang gabi. Yes po, isa pong magandang gabi po sa Brother June at sa atin pong mga listeners tonight. Thank you very much. Mukhang giniginaw ka na, ha? Well, actually po, medyo malamig na nga po ang simoy ng hangin. And Opo, getting totoo ready po for the, yan. getting ready for the anticipated mass, is that right? Or, tapos na yung anticipated mass. Mamaya naman yung Opo. misa, oo. Actually po, nung kanina pong madaling araw, speaking po of simbang gabi, nakapag-surf po ako sa Misa de Gallia po kanina. That's very Madaling nice. araw. Very Ayun, good. so. Ano ang inihanda mo ngayon, Lance, na piyesa sa ating programa? Okay, so yaman na rin lamang po na ang paligid po ay kumukuti-kutitap ngayon, ngayong Kapaskuhan, ay isang tula po na may kinalaman sa pagiging ilaw sa iba at nabuo po ang tulang ito habang ako po ay naglalakad habang pinagmamasdan po ang mga Christmas lights sa kalsada. Wow. So, ang pamagat po ng tulang ito ay isang gabi sa mga ilaw sa kalsada. Isang gabi, tumambad sa mga mata ang nagkikislapang mga ilaw pamasko. Kumukuti-kutitap na parabang tanda ng pagsisimula nilang magbigay tanglaw. Sa pagpanaw ng dilim ay dahan-dahang nasisilayan ang kanilang pagbukas sa bawat lansangang nababaybay ng aking mga paa. Hudyat na ang gabi ay paparating na sa aking kandungan. Pinupukaw ang mga mata sa ipinapamana silang tingkad at kulay. Hinihikayat akong masdan sila na kung gaanong liwanag ang kaya nilang ibigay sa akin na nahuhumaling sa kanila. Naisip ko na katulad kaya nila na sa lahat ng oras ay kayang ipamalas ang taglay nilang liwanag at kinang sa kabila ng unti-unting pagkapunti ay kaya ba nilang laging magbigay ng na minsan para bang tayo rin na sa kabila ng kinang na ating taglay ay unti-unting namamatay ang ating kislap na nag-uugat sa pagdududa sa sariling kakayahang tumingkad sa pagdaong ng sarili nating kadiliman. Sariling kadiliman na bunga ng mga bakas ng ating nakaraan, mga bagay na minsang nagawang makaligtaan dala ng pagkaligaw at pagiging lagalag. Mga pagkakataong marahil hindi batid ang ating saysay at halaga sa mundong ating ginagalawan. Subalit minsan, sa bingit ng kadiliman, doon mas nasisilayan ang katotohanan ng may paghilom. May paglakas sa pagbatid ng sariling kakayahan. May paglimot sa alaala ng nagdaan na katulad ng mga ilaw na natanaw minsan isang gabi. Kung napupundi ang sariling kislap, ay matutuhang ipaubaya sa tadhana at sa may likha at sa mga taong handang yumakad sa atin na piliing kapitan ng pag-ibig na handang sumagip sa ating kakulangan. Na matuto tayong laging tumanaw sa liwanag sa Kanya, na upang ating mabatid ang layo pa at kaya pa nating mapuntahan, na ating mabatid na hindi tayo nilikha't isinilang ng walang dahilan. Maraming salamat po. Wow, talaga naman. Ano yan, ha? Naglalakad lang siya sa kalsada. Nakakita siya ng mga kumukuti-kutitap na ilaw. Yes po. Nakagada na. And yes po, kapag po minsan po kasi parang minsan po sa dami po ng problema natin, especially po ngayong Kapaskuhan, I'm sure may mga mangilan-ngilan po sa atin ay hindi masaya ngayong Pasko. Pero ang tulang ito ay isang assurance na sa bingit ng dilim na nararanasan natin sa buhay natin, may liwanag tayong pwedeng puntahan. At yun ay ang liwanag ng Diyos na pwede nating kapitan kahit pwede nating kapitan anumang oras at anumang araw. So, meron mga tao na mong problema pag ganitong Pasko, kagaya ko. Kasi ang bigat ng kalooban ko yung nagbigay ng Christmas bonus. Hindi ko alam kung paano ubusin yan. Kailangan ba ubusin ko yan? O pwedeng ipamigay sa mga kaibigan? Ano bang dapat doon? well, actually po, hindi ko po masasagot yan. Pero kung nasa sayo pa rin po talaga ang desisyon. Kung ito lang po yun, kung ano po siguro ang mas mahalaga at mas matimbang at mas makapagpapaligaya po sa atin, gawin natin. Na kumbaga, yung gagawin natin, hindi siya labag sa loob natin. Kasi po parang kapag nagbibigay ka po sa ibang tao, parang, dapat may kapalit yan. Dapat may ganun-ganun yan. Hindi dapat. Ako, pamimigay ko talaga yan. Papipilahin ko mamaya sina Aaron dito,
sina Jenjen, yan, si Mike. Pwede po humirit po. Baka pwede na rin po kung makipila po dyan. Sarado ng gate. Yun nga po, sayang po. Sarado Kahit po ng Gcash, gate. kahit po, Wala ka kahit po number. Gcash na lang po siguro po. Gcash na lang po. Eh, Gcash bibili po. na lang kita ng puto bumbong. Ayun po, masarap din po yan na may kasama pong kape. Oo, Naku, di ba? masarap Yan. O kaya tsaa. Well, Yan. anyway. Opo, Thanks yan. a lot, Lance. Sinong babatiin mo bago tayo maghiwalay? Yes po, syempre, binabati ko po si John Javier. Si John Javier po ang aking pinsan na nanonood po. Syempre po si Mommy Edna Abelion, ang aking mga kapatid po sa Laya, Philippines ng magandang gabi. By the way po, nabanggit niyo po ang aking bagong libro, no? So mabibili niyo pa rin po. Available pa rin po ang aking libro na ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang for only 175 pesos plus may kasamang shipping fee. Pwede niyo po akong kontakin directly. So, sa aking Facebook account, so Lance Abelion. Search nyo lang po ako doon, madali po akong makita doon. Okay. So, It's a ayun po, beautiful syempre book, po- ha? It's a beautiful book. Nabasa ko na po yan. Ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang, kundi yan ay mga lugar din na pinaglulugaran sa iba't ibang lugar. Yan. Di ba? Oo. Ayun. Opo, ayun. So, syempre po, binabati ko po si Sir JC Calasitas at si Miss Sugar. Pinapa-shoutout po ni Sir JC, si Miss Sugar Ay, daw. ng magandang talaga. gabi. Wow. Opo. Sugar. At syempre po, Oo. Hanapin mo si JC Calasica sa Facebook. Opo. So yan, so Sir JC, siguro po masaya ka na ngayon. At syempre po, binabati ko po si Aling Lourdes po ng San Fernando Yun. La Union. Ang Yun. magandang gabi po sa iyo. Yun. At maligayang Pasko po sa iyo. Thank you very much.